Ngayon, madali na bang umuwi ng Pilipinas? Ako ay umuwi ng Pilipinas noong June at hassle-free po ang pag-uwi ko sa Pilipinas. Meron din po tayong mga bagong updates tungkol sa pagre-register sa e-travel at pagdating po sa passport. Marami po tayong mga kababayan ang excited nang umuwi sa Pilipinas dahil na-miss na po nila ang kanilang mga pamilya, mga kaibigan, or mga kamag-anak. Pag-usapan naman natin ang update pagdating sa passport. Pakaingatan natin ang ating passport dahil kung ang ating passport ay nawala, napunit, or hindi natin makita or missing, especially kung nawala or ninakaw at mahirap pong mag-apply ng panibago at magsasubmit ka pa ng maraming dokumento. Meron ng bagong patakaran sa NAIA na ang mga security personnel ay hindi na pwedeng hawakan ng mga passport during terminal entry at security verification. Meron na ring mga bagong rules sa power banks. Hindi na ito allowed sa hand carry but only in your personal bag. Also, kailangan dapat kung nasa flight ka ay visible po ito at hindi na po pwedeng gamitin ang power bank during the flight. Huwag nyo rin itong ilalagay sa inyong check-in baggage dahil once naka-check-in ka na ay doon nila tatanggalin based ito sa experience ng ating pasahero. Ang official announcement ng Bureau of Customs Commissioner na si Commissioner Nepomuceno tungkol sa pagsususpend ng QR code kung kayo ay magta-travel sa Pilipinas, pero ito lamang ay para doon sa mga walang ide-declare na goods pauwi ng Pilipinas. So sabi din niya, Pilipinas lang ang bansa na kailangang i-scan ang e-travel code para maka-exit sa customs. So, good news po ito sa lahat ng mga pasahero na uuwi ng Pilipinas. Pero, kung meron kayong ide-declare na goods, ay kailangan nyo pa rin i-scan ang QR code. So, hinanap ko ang official announcement ng Bureau of Customs Commissioner at nakita ko ang official announcement na ito sa website. Nakalagay dito na ang Bureau of Customs ay temporarily suspends green lane clearance scanning. So ito pong e-travel QR code ay kailangan pa rin sa customs kung meron kayong ide-declare na goods at kailangan din ng e-travel sa immigration. Temporary lamang ito para may streamline ang passenger processing. So lahat pa rin ng pasahero ay kailangan pa rin mag-register sa e-travel app at kailangan pa rin i-accomplish ang customs declaration form before arrival. Kapag na-generate ang QR code at wala kayong ide-declare, mas mabilis na ang pag-exit sa customs. So effective po ito August 14, 2025. At kung meron kayong ide-declare ay kailangan pa rin i-scan ang QR code kung dadaan ng customs. I-advise ko sa inyo kung magta-travel kayo pa uwi ng Pilipinas ay i-box nyo na po ang mga ipapadala nyong mga pasalubong dahil kung magbabox po kayo ay wala po itong weight limit at marami po kayong mailalagay na mga items na mabibigat din. Pero kung gusto nyo pong ilagay sa inyong check baggage ay okay din po kung magdadala kayo ng mga pasalubong. Kung marami kayong dadalhing pasalubong ay ire-recommend ko na ilagay nyo na sa box or ipa-LBC nyo na para kaunti na lang ang inyong dadalhin sa inyong bagahe. Ang advantage nito ay wala pong weight limit sa box na ito. Ginamit ko ang aking US passport kahit na ako ay isang dual citizen, pero dala ko pa rin ang Philippine passport. Pero yung information sa ticket at e-travel ay US passport information po ang nilagay ko. US passport ang ginamit ko pag-exit ng US at ganun din sa aking connecting flight sa Incheon Airport sa South Korea kasi kailangan i-scan ang iyong US passport para makakuha ka ng connecting flight papunta ng Pilipinas. Kung less than 6 months ang passport mo ay i-recommend ko na i-renew muna ito bago ka bumili ng ticket. Bago ka bumiyahe ay kailangan mo nang mag-register sa e-travel. Lahat po ng pasahero na babiyahe papunta ng Pilipinas ay kailangang mag-register sa e-travel. Pero ang pagpaparehistro ay pwede pong gawin ahead of time. So kung magke-create lang kayo ng account, pwede po kayong mag-create ng account ahead of your flight kahit 1 week, 2 weeks, or 1 month. Pero yung pagkukuha ng QR code ay pwede lang makuha within 3 days or within 72 hours ng inyong flight. Gaya ng nabanggit ko, importante na
mag-register sa e-travel. Required po ito sa lahat ng pasahero. Ngayon, ang ginamit ko sa pagre-rehistro ay ang aking US passport para merong consistency sa aking ticket at itinerary. Paglapag ninyo sa airport ay makikita sa bawat sulok ng airport ang notice na ang e-travel registration ay mandatory. So lahat ng pasahero must complete the e-travel prior to arrival or departure from the Philippines. So nakalagay dito, failure to register may be a cause for denial of entry. At kung hindi naka-roaming ang phone ninyo ay may hirapan kayo na mag-connect sa internet pagdating sa airport. Ito ay base sa experience ko, although meron na akong e-travel registration pagdating ko doon at nag-try po akong mag-connect at mahirap po makakonect ng internet sa airport. At isa pa ay kung first time nyong magre-register for e-travel, pwede nyo pong gawin ito ahead of time, hindi po kailangan na within 3 days. So kung gagawa kayo ng bagong account, you can make an account ahead of time kahit mga 1 month or 2 months of travel. Pero yung registration na information ng inyong flight information ay within 3 days po ito dapat ay nakalagay na doon para makuha nyo ang QR code nyo. Sa aking experience, mas madali ang gumamit ng computer pero kailangan pa rin ng picture. So mag-upload na kayo ng picture sa inyong computer at kung gagamit kayo ng mobile phone at magda-download ang app, ay kailangan yung mag-take ng selfie. Yun po ang medyo mahirap. Pero once na naka-register kayo at gumamit kayo ng computer or laptop, mas madali pong mag-register dahil meron na kayong ready na picture na in-upload ninyo. Minsan kasi ayaw gumana yung selfie na function doon sa e-travel. So yung iba ay nahihirapan pero may isa pang option. Pwede nyo ring gawin yung travel registration sa egov.ph. Pero ang ginamit ko ay nag-search po ako ng website. So ito po ang aking actual na registration. Ang ginawa ko ay nag-register ako 2 days before date of departure para makita ko ang date na arrival in the Philippines ay June 7. So umalis ako sa Pilipinas ng June 5th at umalis ako sa Las Vegas ng June 5th and dumating ako sa Pilipinas ng June 7th. Ngayon, itong connecting flight, ito ang ilalagay nyong information. Kasi kung marami kayong flight information, hindi nyo naman mailalagay lahat na yon. Ang importante ay yung last na flight nyo papunta ng Pilipinas. So ito ang aking actual na registration from Las Vegas to Korea, then Korea to Manila. So yung flight information ang flight information ay Korea to Manila. Ito po ang actual scene pagbaba nyo sa airport at sa immigration. Pipila kayo. Kung meron kayong foreign passport, dun kayo sa foreign passport. At kung meron kayong Philippine passport, pupunta kayo sa Philippine passport na line. Sa mga nagtatanong paano makakuha ng balikbayan privilege, ibibigay po ang balikbayan privilege pagdating nyo po sa airport. So sa immigration, once na ipakita nyo ang inyong foreign passport, kung kayo ay former Filipino citizen, ay lalagyan po ito ng stamp na BB. At ito po ang tatak BB na nakalagay ay June 7 at nag-depart ako ng July 7, 2025. Sa mga nagtatanong kung paano makakuha ng balikbayan privilege, hindi po i-explain sa inyo kung ano po yung tatak sa inyong passport, pero ito po yung tatak ng balikbayan privilege na 1 year of visa-free stay in the Philippines. So wala pong bayad ito, makukuha ito pag arrive nyo sa airport. So wala na kayong kailangang fill up na form, ang kailangan lang ay mag-register kayo sa e-travel. Ito pong balikbayan privilege ay privilege ito ng mga former Filipino citizens, pwede rin ng mga OFW, at extended ang privilege na to sa mga asawa ng former Filipino citizen or Filipino na kung asawa ninyo ay foreign national, pati na ang mga anak ninyo kung foreign citizen din, ay bibigyan din ng ganitong privilege. So basta magta-travel kayo together ay makakuha kayo ng ganitong visa-free stay in the Philippines na 1 year.
Sa immigration ay wala na ring tinanong na ibang document sa akin gaya ng Philippine passport or birth certificate. US passport lang ang pinakita ko at ang aking e-travel registration. Kung magdadala kayo ng mga valuable items at mga electronics, kailangan ba itong i-declare? So, depende po kung gaano po karami at depende po kung anong klase pong mga items ang dadalhin nyo sa Pilipinas. Ngayon, dalawang declaration ang gagawin nyo. Una, yung customs, yung mga items na dadalhin. Pangalawa ay ang foreign currency declaration. Ngayon, kung meron kayong kasamang pamilya, ay pwede nyo nang isama sa registration nyo ang inyong either asawa nyo or anak ninyo, ay pwede ng isang account lamang at isang email address lamang para sa lahat ng members ng family. So, yun ang ginawa ko dahil kasama ko ang aking anak na babae. At isang email address lang ang ginamit ko. Pero dalawa ang QR code na makikita nyo sa inyong email address. Dito sa General Customs Declaration Form ay pwede nyong ilagay ang amount of goods na pinurchase nyo galing sa ibang bansa. Maraming tanong dito sa number 2 sa foreign currency. In excess of $10,000. Kailangan bang i-declare? Yes, if in excess. Ngayon, ano ba ito? Individual or family? Ito po ay family declaration kung kasama nyo ang inyong pamilya. Pero kung mag-isa lang kayo, ay isa lang ang amount na i-declare ninyo. Isa pang importante itong number 9. Itong electronics or mobile phones in excess of quantities for personal use. Halimbawa, kung mag-isa lang kayo pero mga 10 phones ang dala nyo. So, maka-question po ito dahil makikita sa scanner ang mga dala nyong electronic. So, nabanggit ko rin na meron akong i-declare pero mga personal na pasalubong po ito at hindi po ito for sale. So, dineclare ko lang dito sa other goods not mentioned above yung mga items gaya ng mga groceries na binili ko dito sa US. Hindi naman po maraming items ang dinala ko dahil nag-box na ako ahead of time. So, ito lamang ay para lang mapuno or magamit ko lang ang aking checked baggage. So, sayang naman, 'di ba? So, kung magdadala ka rin lang ng bagahe ay punuin mo na ng pasalubong. Pero ang dinala ko lang dito karamihan ay mga food items at saka yung ilang mga body mist. At ito na sa customs declaration, kailangan ng selfie, kailangan din ng signature at ito na po ang actual na QR code after ng aking registration. May mga items na kailangang i-declare at kung personal items naman po ito kahit electronics or mga valuable items ay hindi nyo na po ito kailangang i-declare dahil personal po ito at pasalubong lamang ito sa inyong mga pamilya or mga kaibigan or kamag-anak. Noong bumiyahe ako sa Pilipinas ay effective pa ang policy na ito at ito po ang aking dinala. Ngayon sa ibang mga airport requirements dapat ang itinerary or boarding pass ay nakamatch ang name ninyo doon sa inyong dalang passport. So, kung dual citizen kayo, dapat kung ano yung gagamitin yung passport ay magmamatch ang name nyo doon sa boarding pass. So, ako ay isang dual citizen at nagdala ako ng Philippine passport at meron din akong US passport. Pero throughout my flight ay ginamit ko ang US passport lamang sa pagbabiyahe papunta ng Pilipinas at pabalik sa US. Ito po ay ilan sa mga gamit na dinala ko, yung eye mask, itong anti-theft bag, at meron din akong travel adapter. Kung meron kayong mga electronics at kung hindi compatible ang dala nyong electronics na gagamitin sa Pilipinas. Nagdala rin ako ng sling bag para mas komportable kung magdadala ako ng ibang mga valuables at meron din akong earplugs. At bago po ako bumiyahe ay winay ko muna ang aking mga carry-on at checked baggage dahil stricto po ang Korean Air. So Korean Air ang aking sinakyan at strict po sila pagdating sa weight ng inyong mga bagahe. So ito po ay isang carry-on. Combined carry-on at personal items ay 22 pounds. At lahat ng valuables po andito sa aking personal item. Hindi po ako naglalagay ng valuables sa aking checked baggage.
At laging tatandaan na dapat maaga kayong dumating sa airport at least 3 hours before your flight. At kung babiyahe sa Pilipinas ay dapat na ayos na po ang inyong e-travel registration. Nung bumiyahe ako, kumpleto po ang aking mga documents pero hindi na kailangang ipakita ang mga immigration requirements such as old Philippine passport or birth certificate ng aking anak. Salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel at huwag niyo pong kalimutang i-like at i-follow ang aking Facebook page, Documents and Visas. Salamat po sa pagsubaybay at kung meron po kayong mga questions or comments, paki-send lang po sa comments section below. Thank you guys for supporting my channel. I hope everyone is staying safe and have a great day.